Kaya at the end of Deuteronomy, Moses tells Joshua these words, "Be strong and courageous." Can you say those words? Be strong and courageous. Very, very important words, ha? Be strong and courageous. Sinasabi ni Moses kay Joshua, pero itong maganda. Tingnan niyo, sabi ni Moses, "Do not be afraid, discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you." You know, two things I really, really like about Moses. This is the first. God told him of his ending. His ending will be death outside the promise. But look at the advice, encouragement of Moses to Joshua. Anong sabi niya? "Joshua, hindi ka iiwan ng Diyos." Grabe, no? Pero tingnan mo yung ending ni Moses. Alam niya, iiwan ako ni Lord. Pero ano sabi niya? Hindi. For Moses, life ends in death outside the promise, but he did not look at it as a curse. Why? Because he recognized that God was with him throughout his entire journey. Kasama niya ang Diyos simula't sa pool. Kaya sabi niya kay Joshua, hindi ka iiwan ng Diyos. Kahit ano pa ang ending mo, sasamahan ka niya yan dyan. Tapikin nyo nga yung tatlo nyong katabi. Sabihin mo, kasama mo ang Diyos. Go, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Tapos itong hindi alam ni Moses, na alam nating lahat. Ha? Kasi tayo ay nasa future na eh. Pero nung panahon na yun, hindi niya alam. Ano yon? May sorpresa ang Diyos sa kanya. Sabi ni Lord sa kanya, "Moses, dito ka na lang. Hindi ka makakapunta doon." Pero si Lord siguro nakangiti. Siguro kung katabi niya, nakangiti. Hindi ka makakapunta doon. Alam niyo, ginawa niyo na ba yun sa mga mahal niyo sa buhay? Yung sinasabi mo, "Oy, hindi kita mabibili noon. Sorry, wala tayong pera." Pero hawak mo na. Di ba? Feeling ko ganun si Lord eh. "Moses, hindi ka makakapunta doon." Pero nakangiti. May surpresa siya kay Moses. Alam natin, hindi alam ni Moses. Second thing I love about Moses is this. He was not afraid to pass on the baton. Ano yon? Yung papasa ko na yung leadership siya na. Look at me please. At the later stage in your life, you have to let go of your power. And you need to raise up a successor. Sino papalit sa akin? If you don't do that gracefully, sickness and death will force you to do it. It is the same with parenting. Who are parents here? Can I see the hands of parents? Can I suggest something to you? Please do not over-parent. Yung iba, grabe mag-over-parent. Yung lahat ng kilos ng anak, kailangan didiktahan niya. No? Sasabihin niya, "Anak, bumangon ka na, late na. Pumasok ka na sa trabaho. Ito, kainin mo to. Ito na, baon mo yan, ha? O mag-ingat ka pag alis, bumalik ka na maaga." Imagine, ganun niya. Inaano yung anak niya. Ilang taon na yung anak niya? 45. Talaga? Alam niyo nung, natawa nga ako one time eh. Many years ago. Mga 4 years ago. Pag uwi ko ng bahay, alam mo sabi ng nanay ko sa akin, kasi si mama sa akin nakatira, "Anak, gabi ka na. Ba't ngayon ka lang umuwi?" Natawa ako, "Mama, 50 na ako." Sabi niya, "Oo nga pala, umalis na." Diba? Yung over-parenting. Kami, we try our best not to over-parent our children. Actually, maliliit pa itong mga anak namin. Yung natututo na magsalita, ganito ang dialogue namin every morning or monologue. Paggising ng anak, "Anak," ganyan. "Good morning. What are your plans today?" Grabing tanong. Bata pa. "What are your plans today?" Tinatanong, "Anong plano mo sa buhay mo ngayon? Anong gusto mong gawin?" Tanong namin. "Maglalaba ka ba o plancha? Anong plano mo?" Ha? Pero maganda tinatanong, di ba? Minsan dinidiktahan natin. Because every parent must grow to be like Moses, who tells their children what? Be strong and courageous.
Because the Lord will go ahead of you. May exam, anak, be strong and courageous. Hindi yung may exam, anak, pag hindi ka bumaksak, huwag mo akong tatawagin, mami. Pagbalik nung anak, kumusta exam? Okay lang, mare. Be strong and courageous, for the Lord will go ahead of you. Sino sa inyo nag-aalaga na kayo ng mga magulang niyo? Yung parang kayo na ang parent. Taas ang kamay, okay, mahiya. Ayan. Di ba? Napansin niyo yung mga parents, 70, 80 years old, titigas ng ulo. Umakit sa bubong. Ba't kumakit sa bubong? Oh, father-in-law kumakit sa bubong. Pinipicture ng kapitbahay namin, pinapadala sa amin. Si Tito, umakit ng bubong. Ano ginagawa yun sa bubong? Wala lang. Ayos doon. Huwag din kayong over-caring. Kayong mga nag-aalaga, huwag over-caring. Yung iba over-caring sa magulang. No? Parang itatali mo na lang. Huwag kayong lalabas. Ano ngayon? Huwag kayong pumunta dyan. Huwag kayong kumain niya. Over-caring. Sobra. Pag sasabihin mo pa sa magulang mo, pag sumakit ho ipin nyo, wheelchair ka agad. Sakit lang ipin. Pag masakit ulo nyo, cremate ka agad. Diba? The word should be strong and courageous. So if you're a parent, do not overparent. Actually, support your children. Tingnan nyo. Kasi yung iba, tingnan nyo ako, ha? Ito yung talagang pinag-usapan namin mag-asawa. Hindi tayo pwedeng kontra ng kontra sa ating mga anak. May mga magulang na ganyan kontrabida. Yung mga kontrabida, ang sarap ipakain sa buaya yan Kaya pansinin nyo, pag layo ng layo sa inyo mga anak nyo, kasi kontrabida ka na. Lahat na lang ng kibot nila mali. Lahat ng ipakilala, bruha. Diba? Lahat ng ipakilalang lalaki, impacto. Diba? Lahat na lang kontra. Naglaro ng computer, masama yan. No? Magugulat ka. Isang araw, kakalaro ng computer, kaka-YouTube ng anak mo. Isang araw, lalapit sa'yo, may dalang cheque. Ano yan? Binayaran po ako ng YouTube, 100,000. Anong sabi mo? Mag-computer ka na lang, anak! Kontra ng kontra. Merong isang daddy, nilapitan ng kanyang anak. Binata at sabi, Dad, may competition po sa Japan. Gusto ko pong pumunta, lalaban ako. Sabi nung daddy, anong competition niya? Basta ho. Basta ho. Anong competition? Basta ho. Sama ho kayo, tayong dalawa. Pero wala akong pamasahe. Support me naman. Yung daddy, very supportive. Sige, nagkuha ng mga savings, lipad silang Japan. Pagdating nila, nagulat yung daddy. The competition was in one coliseum. Punong-puno ng tao. Anong competition? Ito pala ang competition. From different countries, magdadala sila ng kakaibang hayop. Kakaiba. Ipapakita nila yung hayop na yan. Tapos ang winner ay ito, kung saan makakarinig ng napakalakas na palakpak. Yung tatay talagang grabe. No? Nagulat siya, ba't ako sinali rito? No? Sige, support. Eto na. Ang unang sumali, African. Ang dala niya ay napakalaking leon. Palakpakan mga tao. Pero hindi ganun kalakasan. Ang susunod na dumating, Chinese. Yung China, representative, ang pinakita, dragon. Ay, lahat talaga, grabe, no? Pero okay lang. Nako, eto na. Yung anak niyang Pinoy, may dalang sako. Siya na Alam mo, binuksan niya yung sako. Pagbukas ng sako, maya-maya, lahat ng tao sa Coliseum, palakpakan talaga. Bakit? Ano yung binukasan niya? Anong hayo? Mga lamok. May mga lamok ba dito? Lahat talaga palakpak. Pati yung tatay, palakpak no? Panalo ang Pinoy. Supportive ang tatay. No? Kala nyo yung tatay yung hayop, di ba? Awang tatay naman yan. No?
huwag kayong kontra. Be strong and courageous. There are people here, you are called Joshua. Why? Kayo na yung susunod sa leadership. Pero hindi kayo pinapayagan ng mga nandun sa taas. Bakit? Sobra sila. They are nailed to their power. Kaya the organization is stuck. I always tell this to leaders if I give corporate talks. I always tell them, leadership is this. There is no success without successors. Wala. Walang tagumpay kung walang papalit. Because all leaders are never owners of their titles. Only borrowers. Nihiram lang. Kaya, in our organization, in our community, we pass on the leadership. So if you don't know yet, years ago, Brother Bo, our founder, gave the leadership to me. Ako ang pumalit na leader. At si Bo ngayon na hindi na leader. Ako na ang leader ni Bo. Tingnan niyo kung gaano ka-humble yung taong yan. Nag-retire early. Para to pass on the baton to the next. Yung mga younger leaders. Ako yung mas bata pa kay Bo, ha? Akala niyo ako matanda sa kanya. Tsura lang yun, no? But he is years older than me. But he gave the leadership to me. I cannot forget this. I was in Australia. He was in London. He messaged me a very long message telling me, I prayed, the Lord is telling me that you will be the next leader. I'm passing this leadership to you. I believe. Haba! Alam mo, sumagot ako. Simple. K. Wala nang arte. K na lang. Diba? Bakit? It was his dream to step down in leadership as young as he can. And now he is giving it to me. Alam mo, mag-aarte-arte pa ako. Magsasabi pa ba ako, I'm not worthy. Hindi ako magaling. K na lang, K. Hindi na siya sumagot. Naintindihan niyo? Tapos we have been telling Brother Bo, hindi ka na leader. Anong title mo? Nothing. Hindi kami pumayag. Sabi namin, hindi pwede. Ang title mo is founder. So the title founder came from us, not from him. Hindi niya sinabi, ako founder. Ilagay niyo. Napaka-humble ng taong ito. Kami ang namilit. Ayaw niya. Hindi siya papaya. Hindi. Ako ang leader niya eh. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Ikaw ang founder. Okay. So siya ang founder. So every time you hear we mention the word founder, you know where it came from. Not from him. Naalala niyo ang Kerygma Conference? May pangalan yan eh. Bo Sanchez, Kerygma Conference. Sabi ni Bo, tanggalin niyo na yung pangalan ko. Kerygma Conference na lang. Hindi kami pumapayag. Bakit? Conference mo yan eh. Every year, wag na lang yung pangalan ko. Wala, hindi namin pinapayagan. And then one day, sabi niya, palitan natin yung Kerygma Conference. Feast Conference na lang. Di nawala yung pangalan niya. Marunong. Hindi siya naglalagay ng sarili niya ron. If you're a leader, try passing it on. Raise new people. Kayo naman mag-shine sa stage. Kayo naman ang bida. Natatakot lang talaga tayo na pag meron tayong kasama sa opisina, na bata, na gumagaling, ayaw natin kasi baka palitan tayo. Alam niyo, pag gano'n, your organization will be stuck forever. Let young people rise up. Guide them, but let them shine. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin mo sa kanya, shine. Kaya ako, mga daddy, mommy, pagkatiwalaan niyo yung mga anak niyo naman, let them shine. Bigay mo yung susi ng kotse. Anak. Diba? Ikaw na, anak. Kunin mo sang kotse sa parking. Kaya mo na yan. Grade 3 ka na. Ganun ang tiwala.